Isang makabuluhang araw na naman mga bata. Narito muli si Teacher Lance para magabayan kayo sa ating bagong aralin. Ngayon ay nasa ikalimang linggo na tayo. Ating pag-aaralan ang pagkakakilanlang heograpikal ng ating bansa. Sagana sa likas na yaman ng ating bansa, at ito ay makikita lang sa ating kapaligiran. Kailangan natin ang likas na yaman ng ating bansa sapagkat ito ang pinanggagalingan ng lahat ng ating mga pangunahing pangangailangan. Matapos mong mapag-aralan ang aralin na ito, ikaw ay inaasahang makapaglalarawan ng pagkakilanlang heograpikal ng Pilipinas at mahalagang malaman natin ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig na nakapaligid sa ating bansa upang kahit saan man tayo makarating, masasabi natin at maipagmamalaki ang mga nakapaloob dito. Ngayon ay simulan natin ang ating aralin sa iyong karanasan. Halina't sagutin ang mga katanungang ito. Ano-ano ang mga kalupaang madalas mong pinupuntahan? Ano-ano naman ang mga lugar na may anyong tubig na narating mo na? Paano mo ito maipagmamalaki sa iyong mga kaklase? Matapos mong sagutin ang mga katanungang ito, ay maaari na tayong magtungo sa panimulang pagtataya upang masukat ang iyong batayang kaalaman tungkol sa ating magiging aralin. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Isulat ang titik ng sagot sa iyong sagutang papel. Ngayon naman, ating aalamin ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas ayon sa anyong lupa at anyong tubig bago natin ipagpatuloy ang mga susunod na gawain. Halina't pakinggan ang isang maikling video upang higit itong maunawaan. Magandang araw! Halina, at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ngayon, tatalakayin natin, ang pagkakakilanlang heograpiyang pisikal ng Pilipinas, ayon sa anyong lupa, at anyong tubig nito. Ang heograpiyang pisikal ng Pilipinas, ayon sa anyong lupa. Ano ang anyong lupa? Ito ay tumutukoy sa mga katangian na bumubuo sa ibabaw ng daigdig. Ang mga pangunahing uri ng anyong lupa. Kapatagan. Ito ay mahaba, patag at malawak na lupain. Mainam ito sa pagsasaka, pagtatayo ng mga paaralan, kabahayan, at mga gusali. Maraming tao ang naninirahan sa kapatagan. Isang halimbawa nito ay ang kapatagan ng Gitnang Luzon. Burol. Ito ay isang mataas na lupa, ngunit mas mababa ito sa bundok. Pabilog ang hugis ng itaas na bahagi nito. Madaling lumago ang mga damo sa burol. Pinakatanyag sa mga burol sa bansa, ay ang Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen, Bohol. Bukod dito, mayroon ding mga burol sa mga lalawigan ng Rizal, Batangas, Samar, Leyte at Gitnang Luzon. Talampas. Ito ay mataas na bahagi ng lupa, ngunit patag ang ibabaw. Ang lungsod ng Baguio sa Benguet na matatagpuan sa gawing hilaga ng Luzon, ang pinakatanyag na talampas sa bansa. Malawak din ang mga talampas sa Lanao at Bukidnon sa Mindanao. Bundok. Ito ang pinakamataas na anyong lupa. May matatarik na bahagi at di hamak na mas mataas kaysa sa burol. Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay ang Bundok Apo na matatagpuan sa pagitan ng mga lalawigan ng Davao del Sur at Cotabato. Bulubundukin. Ito ay binubuo ng maraming magkakahanay ng bundok o pagtaas ng lupa sa daigdig. Mas matataas at matatarik ito kaysa sa bundok. Ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas ay ang Sierra Madre. Lambak. Ang lambak ay mahaba at patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok.
Mainam itong sakahan, sapagkat mataba ang lupa. Tinaguriang, palabigasan ng Mindanao ang lambak ng Cotabato. Ang lambak ng Trinidad naman sa Benguet ay tanyag na taniman ng gulay sa bansa. Mainam ang pagtatanim ng tubo, at bulak sa lambak ng Coronadal, dahil magaspang ang lupa rito. Ang pinakamalaking lambak sa Pilipinas, ay ang lambak ng Cagayan. Bulkan. Ito ay isang mataas na anyong lupa, katulad ng bundok. Mayroong bunganga sa tuktok nito. Kumukulong putik, abo, lahar at malalaking bato, ang ibinubuga ng bulkan kung aktibo ito. Ang Bulkang Mayon, ang isang aktibong bulkan, sa lalawigan ng Albay. Ito ay may halos perpektong kono. Sa Taal, Batangas naman, naruroon ang Bulkang Taal na napaliligiran ng isang lawa. Ito ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas. Baybayin o dalampasigan. Ito ay bahagi ng kalupaan, na malapit sa tabing dagat. Ang Pilipinas, ang isa sa may pinakamagagandang dalampasigan, dahil sa pino at puting buhangin nito. Ang ilan sa mga tanyag na dalampasigan na dinarayo, hindi lang ng mga lokal kundi pati na rin ng mga turista, ay ang baybayin ng Boracay, Palawan, Cebu, at marami pang iba. Pulo. Ito ay mga lupain, o anyong lupa, na napapalibutan ng tubig. Halimbawa nito ay ang 100 Islands sa Pangasinan. Yungib. Mga likas na butas na may sapat na laki at lawak, na maaaring pasukin ng tao, o hayop. Isa sa mga tanyag na halimbawa, ng yungib sa Pilipinas, ay ang Lamon-Gobingog Cave, na kilala bilang pangalawa, sa pinakamalaking yungib sa Timog Silangang Asya, at pinakamalaki naman, sa Pilipinas. Ang yungib na ito, ay ang pinakamalaki sa 12 yungib sa Calbiga, Samar, na may sukat na 270 metrong haba, at 160 metrong lapad, at pwedeng pagkasyahin, ang 3 football fields. Tangway. Ito ay paaba, at nakausling anyong lupa, na naliligiran ng tubig. Halimbawa nito, ay ang tangway ng Zamboanga. Tangus. Ito ay mas maliit, kaysa sa tangway. Halimbawa nito, ay ang tangus ng Bataan. Kapuluan. Ito ay mga grupo ng malalaki, at maliliit na pulo, na napapaligiran ng katubigan. Ang kapuluan ng Pilipinas, ay halimbawa nito. Heograpiyang pisikal ng Pilipinas, ayon sa anyong tubig. Ano ang anyong tubig? Ito ay tumutukoy sa kahit anumang makahulugang pag-ipon ng tubig, kadalasang tinatakpan ng ibabaw ng daigdig. Ang mga pangunahing uri ng anyong tubig. Karagatan. Ito ang pinakamalalim, pinakamalawak, at pinakamalaki sa lahat ng anyong tubig. Maliban dyan, may maalat din itong lasa. Halimbawa nito, ay ang mga karagatan ng Pasipiko, Atlantiko at Indiano. Dagat. Ito ay bahagi ng karagatan. Maalat din ang tubig nito. Pagdating sa temperatura, ang tubig ng dagat, ay mas mainit kaysa sa karagatan. Halimbawa nito, ay ang mga dagat Celebes, dagat Mindanao, dagat Pilipinas at dagat Sulu. Look. Ito ay isang bahagi ng dagat na nakapaloob sa baybayin nito. Dito dumadaong ang mga barkong pampasahero at pangkargamento o mga produkto na galing sa ibang mga lugar. Halimbawa nito ay ang Look ng Maynila. Gulpo. Ito ay tulad ng Look na halos naliligid din ng lupa. Ito ay bahagi rin ng karagatan na karaniwang nasa buka na ng dagat. Halimbawa nito ay ang mga gulpo ng Lingayen, Albay, Rag-aya, Leyte, at Silboneg. Channel. Ito ang nagdurugtong sa dalawang malaking katawan ng tubig na kalimitang dinaraanan ng barko. Ito rin ay malalim na anyong tubig na bahagi ng isang kanal o ilog. Bashi Channel sa gawing hilaga ng bansa ang isang halimbawa nito. Hipot.
Isang makipot na anyong tubig, na nagdurugtong sa dalawang malalaking anyo ng tubig. Halimbawa nito ay ang kipot ng San Juanico na nasa pagitan ng Samar at Leyte. Ilog. Ito ay mahaba, at paliko-likong anyong tubig, na tumutuloy sa dagat. Tinatayang may 132 na pangunahing ilog sa bansa. Ang pinakamahabang ilog, ay Ilog Cagayan, at ang pinakamalaki, ay ang Rio Grande de Mindanao. Ang Ilog Pasig, ang maituturing na pinakamakasaysayan, sapagkat, ito ang gamit na daanan noon ng mga negosyante, mula sa mga katabing bansa sa Asya, upang magdala ng mga kargamento sa loob, at labas ng Maynila. Lawa. Ito ay anyong tubig, na halos napaliligiran ng lupa. May humigit kumulang na 59 na lawa, sa ating bansa. 6 sa pinakamalalaking lawa sa Pilipinas, ay ang Laguna de Bay sa Laguna, Lawa ng Lanao sa Lanao del Sur, Lawa ng Taal sa Batangas, Lawa ng Mainit sa Surigao del Norte, Lawa ng Nauhan sa Oriental Mindoro at Lawa ng Buluran sa Sultan Kudarat. Talon. Ito ay tubig na umaagos at bumabagsak mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. Tunay na kaakit-akit pagmasdan, at nakahihikayat na maligo, sa napakalinis na tubig nito. Masarap itong paliguan, lalo na kung tag-init. Sa mga talon sa bansa, ang talon ng Pagsanhan sa Laguna, ang pinakatanyag. Maraming turista ang dumarayo rito, upang maranasan ang pamamangkang pasalungat sa agos patungo sa talon. Ipinagmamalaki rin ang talon ng Maria Cristina, sa lungsod ng Iligan, dahil narito, ang plantang hydroelektriko, na nagbibigay ng lakas elektrisidad sa maraming industriya sa lungsod. Bukal. Ito ay anyong tubig, na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang tubig na nanggagaling dito, ay mainit at mayaman sa mineral. Ang Pansul Hot Spring, ang pinakabantog na bukal sa Laguna. Sa Albay, natuklasan ang mainit na singaw, na nanggagaling sa hot spring, at maaaring pagkunan ng geothermal energy, na makapagbibigay ng elektrisidad sa Bicol. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Matapos nating malaman ang mga anyong lupa at anyong tubig ng Pilipinas, ngayon naman ay magtungo tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pupunan natin ang chart na nasa ibaba. Ayon sa mga natutunang pangunahing anyong lupa at anyong tubig ng Pilipinas, ilarawan ang katangian nito at magbigay ng isang halimbawa. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Magtala ng 5 anyong lupa at anyong tubig na tanyag o kilala sa buong Pilipinas. Sumulat ng isang sanaysay kung paano makakatulong ang mga ito sa turismo at pag-unlad ng ating bansa maging sa pamumuhay ng bawat tao. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Narito na tayo sa huling gawain, ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Paghahambingin ang mga anyong lupa at anyong tubig gamit ang Venn diagram sa ibaba. Isulat sa magkabilang tabi ang pagkakaiba ng bawat isa at sa gitna ang kanilang pagkakapareho. Pumili lamang ng tig-isang paghahambingin sa bawat Venn diagram. Halimbawa, mga anyong lupa, kapatagan at lambak, bundok at bulkan, burol at talampas. Pipili tayo ng isang paghahambingin natin. Halimbawa ay kapatagan at lambak. Sa magkabilang dulong bahagi ng Venn diagram, isusulat natin ang pagkakaiba ng kapatagan sa lambak at ng lambak sa kapatagan. At sa gitnang bahagi naman ng Venn diagram, isusulat natin ang kanilang pagkakapareho. Mula naman sa mga anyong tubig na nakatala sa inyong SLM, pipili tayo ng ating paghahambingin mula sa karagatan at dagat, kipot at gulpo, kipot at channel. Paghahambingin natin sila gamit ang isang Venn diagram. Halimbawa, ang inyong napili ay karagatan at dagat. Sa magkabilang dulo, isusulat natin ang pagkakaiba ng bawat isa, at sa gitnang bahagi naman ang kanilang pagkakapareho.
Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Ako, muli si Teacher Lance na nag-iiwan na, ang ating mga likas na yaman ay ating pangalagaan dahil dito tayo kumukuha ng ating ikabubuhay. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!